Kumusta na po itong aking mga subscribers, followers at mga viewers? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. At siyempre yung lagi kong pinagdadasal na sana ay malayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Baka mabudol na naman kayo, mabudol na naman tayo. At bago po tayo pupunta sa ating main topic ay gusto ko lamang po munang pasadahan at itong issue dito kay Ivana at actually sorry dahil hindi kita naligawan noon na bagamat gustong gusto mo nang ligawan kita ay ipagpamanhin mo na. Baka kako ito ang dahilan kung bakit mukhang pumapatol ka na rito sa mga politikong may mga asawa. At kawawa naman at ito yung unika iha ko. At babes nga ang tawag ko rito. 'Di ba? So sorry dahil hindi talaga hindi talaga tayo bagay bagamat ang tingin mo sa akin ay bata pa, pero ang hindi mo alam ay 175 years old ko na, kaya hindi kita maligaw-ligawan kasi baka inaasahan mo na nandoon pa rin yung pagiging tigasin ng aking hinaharap ay nagkakamali ka dahil sabi ko nga 175 years old ko na. Yun ang dahilan kung bakit hindi kita niligawan na sabi ko nga ay bagamat gustong gusto mo na ang ligawan kita. At wag mo nang ituloy yung pagpatol mo dyan sa lalo na't mayor yan ng Bacolod ay may asawa pa pala. Ang dami naman dyan. Wag kang basta wag kang magmadali iha dahil marami pang darating sa iyong mga tamang tao para sa iyo. Yun lamang ang ipapayo ko sa iyo. Dahil kung mayroong asawa yan, ay kawawa naman yung asawa niyan. Kaya ikaw naman, Mayor, taga Bacolod ka man gani. Ayaw na magsara ang buhay na Ivana. Huwag mo namang panin yun. Mangita, makontento ka lang sa asawa mo. Bakit si Ivana pa ang talagang target mo? Ay sos, kadami-dami naman dyan na malaki ang hinaharap. Bakit si Ivana pa? Sirain mo ang buhay ni Ivana? Kung ako nga, pinabayaan ko na lang yan. So wag na ganun, Mayor. At ipaubaya mo naman doon sa mga bata pa. Kasi ito kasing si Ivana, baka hindi nyo alam, ay ang gusto raw kasi nito talagang matanda sa kanya. So akala niya, bata pa ako, hindi niya alam 175 ko na. So kaya ako na mismo ang umayaw. Okay, so good luck na lang sa iyo, iha. At wag na, natigilan mo na masisira ang buhay mo dyan sa politikong yan. At unang-una, ay binubulgar na nga lahat ni Maharlika yung mga kabulastugan at pagiging kawatan ng gobyernong ito. Maging ngayon, yung mga nandyan ngayon ng mga politiko, mga kawatan, binubulgar na lahat ni Maharlika. Kaya wag ka nang kundyan, madadamay ka lang, mayaman ka na. Tama na yon at sa bagay, hindi ka naman pwedeng paligayahin ng pira mo. Alam kong marami kang pira at iba-iba talaga yung pagka mayroon kang minamahal, ika nga. So, pero doon na lang sa tamang tao at wag na yan sa sisira lang mo ng buhay mo. Okay, at dito naman tayo kay Bia. Actually, ito rin ay masasabi kong inaantay lang din dati. Ako, naligawan ko rin siya. Pero hindi niya naantay. At yun nga, pumatol siya rito kay Dominic na kung saan ay nakita ko naman yung pagiging masaya nito pag nagde-date sila. Ay ang problema nga lang ito ay marami palang chinochok-chak itong si Dominic. Mayroong
nakikipagtsoktsakan pala ito sa parehas ng lalaki. Aba naman, Dominic, ay baking ka ganoon? Alay, kaganda ni Bia. Ay, pasalamat ka na nga lang at hindi ko niligawan si Bia. Ay, kung niligawan ko yun, di sa akin sana yan. Oh, sinayang mo ang kaganda-ganda ni Bia, ang yaman-yaman pa. Oh, di ka? Tapos ngayon, nagpabisto ka lang, yun ang sinasabi ko sa iyo. Na kapag ikay gumawa ng mga ganyang katarantaduhan, ay linisin mo. Yung siguraduhin mo malinis ang pagkakagawa. Ala, ay pumatol ka pa pala dito sa congressman na are na bukbukin ang mukha. Isa ring sindikato yan dyan sa kongreso. Oh, di ka? Ay kaya naman pala nakabibili ng kondominium na talagang high-end kondominium na napakamahal. Tapos ikaw lang pala ang patitirhan niya para lang kayo makikipagtsoktsakan. Aba naman itong si Dominic. Naku naman. Sana bago mo sana ginawa yan, ay ikaw yung nagtanong muna sa akin para naturoan kita ng teknik. Oh, ay di ka? Ay, hindi ka nagtanong sa akin, ay di wala ako naibigay na teknik sa'yo. Ayan, nabisto ka ni Bia. Ay, itong iha di, unika o iha ko rin na ito. Ay, bye, congratulations. Iha, at least hindi pa kayo nakakapagpakasal na-discoverin mo na mayroon pa palang ibang gusto aring itong si Dominic. Ala naman. So, yan lang ang aking mapapayo sa iyo, Dominic, na naman, kung ang gusto mo lalaki, ay di lalaki na lang. Huwag ka nang magdoble-doble. Gusto mo may babae ka, may lalaki ka. Ano gayon? Anong klaseng lalaki ka? Ikaw lalaki ka ga? O ikaw baka ikaw din alanganin? Nakakadiri pa na ako, nakakadiri pa na Dominic. Abay may bukbok at ana yung mukha ng pinatulan mong congressman na yan. Nakakahawa yan. Allah! Kaganda-ganda ng iyong mukha pumatol ka doon sa para mukhang ipes. Pero ito, alam niyo ba itong kongresistang ito? Ay isa rin numerong kawatan are. Ay kaliwat kanan din ang pangangawat nito. Aba, mula rito sa Luzon hanggang Bicol. Allah! Ganyan itong mga buwakang ng mga ito. Buwisit talaga itong mga animal na ito. Magnanakaw sila sa pera ng bayan, ibibili ng kondominium, at ang makikinabang, kung bakla man itong congressman na ito, nakikinabang yung lalaki niya. See? Parang gago talaga. Pero, habang nagpapakasasa kayo sa ganyang bahay, may bahay, may mansion na kayo, may condominium pa kayo na pangpatirhan ninyo sa mga kabit ninyo, mga buwaka ng inan, yung mga politiko kayo. Marami pa kayo, hindi lang yan mga bahay ninyo, mga buwaka ng inan nyo, na alam naman namin na kahit kailan hindi nyo maa-acquire yan kung kayo'y malinis na politiko. Yun na lang pag hindi mo pag-hearing dyan sa kongreso ng pagharang mo dito kay Michael Mann na isang smuggler na ito na kasapakat ni Butod, ay malamang kagaya ka rin ni Tolpo. Bilyon din ang kinulimbat. Ayop na congressman na ito. Kung may makita kayo dyan na bukbukin ang mukha, bukbukin na, ang pangit-pangit pa, anak ng puta. Pero super sa kaya nga controversial nga itong controversial na politiko ito Yan ang tagaharang ng mga smuggler. Buisit na to. Sarap pigain ang ulo nitong animal na ito. Habang nagpapasasa kayo,
ng mga ganyang pangulimbat ninyo, ganun naman, lalong dumadami itong mga mahihirap ating kababayan. Habang lumalamon kayo ng steak or ano pa mang masasarap ninyong nilalamon ng mga buwaka ng ano ninyo, ang kinakain naman itong mga kababayan ko, madalas damo. Napakawalang konsensya ninyo mga animal kayo. Buwisit kayo talaga. Kahit kailan kayo ang buwisit sa bansang ito. Ang sarap talaga ninyong pigain ang ulo. Tapos pagkatapos niyan ay pag wala na kayong buhay, kain kayo sa buhaya ng mga buwaka ng ano nyo. Pero itong mukha na ito, tatanggihan ito ng buhaya ko, itong mukha na ito. Kasi hindi lang inanay, inuod na yung mukha niyan. Buisit na congressman na ito. Pero ito ang taga nakaw ni Butod dito. Ito yung mga kuwan ito. Ito mga kasabwat ni Butod. Buisit na mga ito. Ay, nako. Ay, kumusta na po ba yung aking mga subscriber na may mga sakit? May mga sakit pa po ba kayo? Ayan, ang tanong ko. Sana po ay nadala na yan at lumisan na yung inyong mga sakit at may mga comment naman po dyan na nababasa ko na gumaan na raw yung mga pakiramdam nila. At salamat naman po kung ganun at at least doon na po papunta sa inyong kagalingan yan. Dahil dito naman po, hindi naman po agad-agad, pero darating po yung araw na lahat po yan, problema ninyo, sakit ninyo, problema ninyo, mawawala po yan. At mapapalitan po yan ng walang hanggang kaligayahan, o walang hanggang katuwaan, dahil wala na po kayong nararamdamang sakit. At at the same time, darating na rin po sa inyo swerte. Yan po yung ginagarantiya ko sa inyo. At sabi ko nga, sino ba ako na para magsabi noon? Siguro ang basihan nyo lang yung yung sinasabi ko dyan, na nung bata ako, ay isa rin po akong patay gutom, isa rin po akong hampas lupa, wala pong makain, nagtitiis. Ayun, may nabanggit rin po ako dyan na naranasan ko pong kumain ng kangkong. Okay lang sana kung kangkong na niluto or may asin, wala po. As in, yung kinuha doon sa kanal, na hindi ko alam kung gaano karami yun, kinain ko dahil lang sa kagustuhan ko lang na maibsan yung kagutuman ko. Kaya ganun na lamang po ang galit ko kapag mayroon akong nakikitang walang masaing nating kababayan. Talagang sumasarga yung pagkagalit ko din sa mga putang ng mga politiko na ito na walang ginawa kung di magnakaw. Kaya ang nagiging resulta, itong mga kababayan nating mga mahihirap ang nagsasaper ng kanilang paghihirap dahil dito sa mga demonyong mga politikong ito. So, yun po at lahat naman po yan ay darating sa tamang panahon. Hindi man ngayon, maaring bukas makalawa, malay natin, paglabas ninyo, makasumpong kayo dyan or makatisod kayo ng hindi man literal na pira yung pwedeng pagkapirahan. Dahil ganun po ako, hindi ko akalain na mararating ko yung darating ko man kung saan man ako nakarating, maaaring nakarating na ako sa Quiapo, ay umaasa po ako kung ano po yung blessing na tinanggap ko sa ating Panginoon. Naniniwala po ako na matatanggap din po ninyo dahil yun po lagi ang aking pinagdarasal na lahat ng mga dapat pang ibigay sa akin ng aking Panginoon, ng ating Panginoon na blessings, ay huwag na po sa akin, kundi idiretso na po sa inyong lahat ng mga subscribers ko at naniniwala dito sa channel ko. At siguro naman ay sa edad na 175 ko na, ay siguro naman ay hindi ako magsasalita rito ng wala akong katibayan.
Wala akong hindi ko sigurado. Siguro kung mga edad ko lang, kagaya lang ni Enrile, mga 90, 95 or 100, pwede pa siguro kayong huwag maniwala. Pero yung sinasabi ko 175 ko na abay kay kaiba yun. Kaya nga 'di ba akala lang ni Ivana at saka nitong si Bia ay bata pa ako. At yun, umaasa sila na ligawan ko, pero hindi nga nangyari dahil nga alam ko na matanda na nga ako. So, pero hindi nila alam na ganun na pala ako katanda. Bagamat itong si Amy Marcos ay na naghahangad din niya na ligawan ko, alam niya kasi na kakaiba raw ako dahil sa 175 ko na nga ay abay tigasin pa raw yung dibdib ko. Kaya naman yung sinasabi ko, pagka ito binulgar lang niya yung kapatid niyang bangag, liligawan ko na to. Hindi na ako magdadalawang salita dito. Antimano, padadalhan ko lahat yan ng padadalhan ko na agad yan ng bulaklak ng saging. Para yung kasing bulaklak ng saging, nakakaantig kasi yun dahil yun ang totoong puso, yung bulaklak ng saging. Ayan. So, bago tayo mapunta sa puro mga kalokohan, may nag-comment pa po dyan na may nabasa pa akong comment na sinasabi na maganda raw yung mas bagay daw sa akin yung mga ganitong attire, naka-t-shirt, ganito, mas lalo pa raw akong bumata. Nakakatuwa naman. At siguro yun doon sa nag-comment, nilista ko na kaya lang nandun nilista ko na yung pangalan dahil siya shout out ko sana. Anyway, shout out na rin sa iyo at sinabi mong lalo akong bumata din sa mga ganitong attire ko na lang, mga t-shirt na lang ganito. At ngayon ay hindi naman kaya, baka naman kaya malabo na yung kailangan mo na magpagawa ng salamin, baka naman malabo na yung paningin mo. At advice ko, kung halimbawa malabo na yung paningin mo, ay magpagawa ka na ng salamin para nakikita mo yung tunay na ako. At ang sasabihin mo ay, naroon pa nga dati, mayroon pa ang karugtong yun, hindi ko na binasa kasi para nakita ko doon na Dominic, na-mention na doon Dominic. Para bang hindi ko na binasa kasi nangingilabot ako. At dalang sinasabi yata doon, hindi ko man na binasa talaga, ay parang mas gwapo para raw ako kay Dominic. Oh, di ba? So kaya nga ito kasi yung mga type talaga ng itong aking iha na si Bia. Yung ganito may ganitong mukha. Pero hindi niya alam talagang sa totoong buhay, ito nakamaskaran lang ako eh. Pero yung makita niyo yung totoong ako, aba ay talagang masabi niyo na totoo pala yung sinasabi kong 175 years old. So tatanggalin ko ba yung maskara ko? Sige, wag na lang muna, saka ko natanggalin. Ito lang naman, hihilahin ko lang dito gaganyan ko lang, tanggal na ito, lalabas na yung totoong sura ko. Di ba? Puro mga kalokohan to. Hindi, kasi sa totoo lang, hindi nahihinay ko lang talaga. Ginawa ko lang ng, pasensya na po kayo, nagpapatawa lang po ako at hindi po seryoso yon. Wala pong katotohanan yung sinabi kong yon na mas gwapo ako kay Dominic. At kasi nga po, ramdam ko na yung sarili ko, baka pagka tumapik ako ng mga politiko, baka puro mura ang lalabas din sa bunga ko. Kaya medyo naglaylo muna ako dahil medyo pangangalagaan muna natin itong ating kalusugan, ika nga, para maging healthy sa mga darating pa mga araw. Anyway, doon po pala sa mga, ito na po, seryoso na po tayo. At sabi ko nga, huwag muna nating itapik itong mga buwakan ng mga politikong ito dahil iinit lang ang ulo ko. Doon po sa nababasa kong mga nagko-comment po dyan sa 1, 2, 3, yung part 1, part 2, part 3, ay opo at tama po yun, i-accept nyo lang po yun dahil every time naman po na may magko-comment doon,
every time na may makapanood doon sa 1, 2, 3 na kung paano kayong yumaman at swertehin, ay lahat naman po yan. Ang ginagawa ko po dyan, iniipon ko po yung mga nag-accept or accepted. Yun lang po yun eh. Pag napanood nyo po yung video yun, accepted lang po or accept. Tapos nililista ko po yun dito. Pagkatapos po yan, pag nandito po ako sa kwarto ko na bahay, yung kwarto ng dalanginan ko, ayun po ay pinagdadasal ko po kayong lahat na ay kung ano yung swerteng ibinigay sa akin ng Panginoon, ayun din po ang bibigay sa inyo. At doon naman po sa mga itinuro kong swerte ng bagong taon, may mga nagtatanong din po na kung pwede raw na gawin ngayon at hindi na yung bagong taon, ay sa palagay ko po, antayin nyo na lang yung i-announce ko ulit kung kailan at wag muna po yan kasi lumipas na po yan eh. So, wala na po yan. At iba na po yun. Kung halimbawa man at kung mag-a-announce ako dyan kung kailan ako magbibigay uli dahil ng ganon. Kasi nga po, sa totoo lang, yun po kasing mga ginagawa natin yon. Halimbawa ngayon, ginawa ninyo ng umaga, kagaya ng bagong taon, na umaga, nung pagtungtong ng bagong taon, alas 12, lahat po ng mga gumawa noon, lahat po ng nag-comment yun, prior to that time, which is 12 o'clock, ay nandito po ako at sa aking kwarto na kung saan kinakausap ko ang ating Panginoon, doon po yun. Kaya sinasabi ko, i-connect ko kayo. So, antayin niyo po yung mga bago, saka na lang, at yun po ay wag na lang, basta obserbahan nyo lang po, panoorin nyo yung mga iba dyan, ng mga itinuro ko, kagaya ng part 1, part 2, part 3, at yun lang po naman kasimple lang naman po yung kung paano makipag-connect sa ating Panginoon. At napakasimple po. Yung simpleng sabihin nyo, Panginoon, isinusurrender ko na po ang aking buong buhay sa iyo. At ipinapaubaya ko na po ang lahat ng kapalaran ko, ang lahat na magiging bukas ko, ayun na po ang gagawa ng programa para sa akin. Ganun lamang po kasimple. At doon po sa taimtim, yung taimtim po na magdarasal lang ganon, may mararamdaman po kayo eh. Either mangingilabot kayo or maiiyak kayo. Ang ibig lamang pong sabihin nun, tinatanggap po ng ating Panginoon yung inyong dasal. Ganun lamang po yon. Yun po ang mga senyales na narinig niya yung inyong panalangin sa Kanya. At doon na po sa may mga sakit, at yun po nakagawa ng face towel or labakara ng bagong taon na ipahid sa buong katawan nyo at ibaon sa lupa. Yun lamang po. At dito sa mga hindi pa gumagaling ay sa bagay may mga nako dyan, may mga nabasa akong comment na napakalaki ng pagbabago magmula nung ginawa nila, sinunod nila yung sinasabi ko. At wala naman po talagang dahilan na hindi tutungo doon sa ikaaluan ng inyong katawan kung may mga sakit kayo. Wala pong dahilan na hindi igagrant ng ating Panginoon yung dahil ako na po mismo ang nag-request sa ating Panginoon na tanggalin na lahat yung mga sakit ninyo, bagkos ay palitan ng swerte. At yun naman po yung madalas yung narinig sa akin dito. At yun naman po ay wala akong tigil dito sa pagdarasal. Ganon din po sana kayo. Parang kumbaga, parang sabayan nyo lang ako na magdasal para sa inyo. At ipagdasal ninyo ang sarili nyo, ako naman ipagdasal ko kayo. Ganon lamang po yun. Dahil ako nga po, sabi ko nga, ulit-ulit ko po sinasabi rito, hindi ko na po kailangan ng anumang blessings na ibibigay niya sa akin. Kinausap ko na po ang ating Panginoon na, Lord, huwag na, stop na yung mga blessings na binibigay mo sa akin. Gusto ko naman sana ibigay mo ng diretso dito sa lahat ng mga subscribers at naniniwala sa akin. Aywan ko kung sino ang taong kilala ninyo na magsasabi ng ganoon. Ako lang siguro.
marahil ay ako lang siguro yung naririnig nyo, napapanood nyo dito sa harap-harapan dito sa sa video ko na sinasabi ko na pinapa-stop ko na ang ating Panginoon na magbigay ng blessing sa akin. Wala po siguro kayong kilalang tao na magsasabi ng ganon. Kaya tingnan nyo naman, kahit naman gaano na kabilyonaryo itong mga animal na mga politikong ito, wala pa rin silang tigil sa pagnanakaw. Pero ako po, tinatanggihan ko na yung ibinibigay sa akin ng ating Panginoon. Bakit? Sapat na po sa akin, sobra-sobra na po yung mga blessings na ibinigay niya sa akin. Ano pa ba ang kailangan ko? Wala na akong kailangan. Dahil sa palagay ko, wala eh. And wala na akong maisip na gusto ko pang hingin sa ating Panginoon. Wala na. Kung pagdating sa property, aanhin ko pa yan kung tutuusin. Napakarami ko ng property. So aanhin ko pa yan. Ang tanda-tanda ko na. Ako lang naman mag-isa sa buhay. Siguro, ang maglilibing lang sa siguro sa akin ay yung itong mga tao ko. At ito naman lahat ng mga tao ko, meron na rin kanya-kanya silang binili ko sa kanila na regalo ko sa kanila if ever na mamatay ako. Basta ipalibing lang nila ako. So ibig sabihin wala na akong kailangan pa sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko ang siyang laging bukang bibig ko na lang sa kanya. Salamat Lord. Dahil patuloy mo akong pinagkakatiwalaan. Patuloy mong ibinibigay sa akin ang lahat ng mga gusto mong ibigay sa akin. Bagamat hindi ko na po kailangan ang kahit na pira, hindi ko na rin po kailangan. Yun nga sabi ko, kung property, hindi ko na rin kailangan. Sasakyan, hindi ko na rin po kailangan. Bangka, hindi ko na rin po kailangan. So ano pa ang kukunin ko? Napakakwan ko naman, napakaswapan ko naman kung patuloy akong hihingi sa ating Panginoon, samantalang dito sa mga subscribers ko at dito sa mga nakakapanood dito sa YouTube channel ko na ito, napakarami para nating higit na nangangailangan. Kaya nga po ang lagi ko sinasabi kay Lord, instead na ibigay sa akin, patuloy niyang ibigay sa akin, ibigay na po sa inyo. Para maranasan nyo naman po or maramdaman nyo naman po kung ano ang feelings nung hindi na nangangailangan ng kahit na Kagaya ko nga po, na sinasabi ko pa ulit-ulit po yan at hindi ko ikinakahiya na patay gutom po ako, hampas lupa. Pero ito ngayon, kahit papaano, ay nakakakain naman ng pansit canton. Ganun lamang po. Samantalang dati, ilaw na kangkong, kukuha ako dyan, yun lang kakainin ko. Minsan wala pa. So ngayon, kung gusto ko ng pansit canton, nakakakain ako ng pansit canton. So hindi kagaya ng araw na kahit gusto kong kumain nun, hindi ako makakain dahil wala akong pambili. Ano pa ba ang hihilingin ko? Wala na po eh. Sobra-sobra na po itong mga negosyo na mga ayoko na pong banggitin dito yung mga negosyo dahil baka mamaya ay pag-initan ako nitong butod na ito at ipasara itong mga negosyo kong ito. So, hindi ko na po kailangan banggitin pa rito. Even though nabanggit ko yan doon sa mga dating noon pa na sa video ko. Pero hindi ko na kailangan ulit-ulitin dito. So, wala na po. Kung tungkol sa sakit, wala po akong sakit. At yun po ang ipinagpapasalamat ko sa ating Panginoon na bagamat 175 years old ko na walang sakit at ganito ang itsura ko. Si kagaya ni Enrile, 95 yata yan o 99, halimbawa na natin, bangingi na. Di ba? Nakaganyan na si Enrile ha.
Kung magsalita yan, bago masundan, isang oras muna bago masundan yung isang sinasabi niya. O imaginein mo, 95 years old lang yan. Kita nyo naman. So, ganun lang ang sikreto. Kung gusto kang alagaan ng ating Panginoon, aalagaan ka. Kung alam niya na ang puso mo ay walang bahid ng anumang dumi sa puso mo, mananatili kang bata, mananatili kang buhay, na wala kang sakit, wala kang problema sa buhay, bagkos lahat yan nandyan sa iyo. Ganun lamang po yun. So, sana po ay dito sa makakapanood ng video kong ito, magtiwala lamang po tayo. Huwag po tayo mainip. Huwag nyo pong sasabihin or na nagkaroon ka lang ng problema, sinisi mo yung ating Panginoon. Hindi po ganon. Ano man po yan, hirap man yan o ginhawa, lagi nating pasalamatan ng ating Panginoon. At dahil dyan, doon niya inoobserbahan ang puso mo. Kung meron kang pusong malinis, meron kang pusong pagtulong, puso mong ipagtanggol itong ating mga ibang mga kababayan. Ganun lamang po yun ang sikreto. So, kaya doon po sa mga nagtatanong kung anong sikreto ko, wala pong sikreto, kundi yun lang po ang magtiwala, manampalataya. Yun po ang sikreto na makakamtan mo lahat ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Yun nga lang, hindi ako swinerte sa girlfriend dahil ewan ko, siguro nung ma-discover nilang yung mga girlfriend ko dati, ma-discover siguro na 195 years old ko na, ay 175 years old ko na, yun nag-aatrasan. Kasi nakakakon nga naman yun, 175, tapos yung girlfriend ko 20 years old. Diba? So, yun lang. Pagkatapos mabilhan ng BMW, Mercedes-Benz, mapatayuan mo ng bahay, mabigyan mo ng kabuhayan yung mga magulang, mapatayuan mo sila ng grocery, pagkatapos nyon makikita-kita mo may kadate ng iba. So, yun ang masaklap sa akin. Kaya ayaw ko na. Sorry na lang. Kaya yung mga gustong magpaligaw pa, hindi ko na talaga pinapansin yan. Anyway, puro kalokohan to. Tatapusin na nga natin. Salamat po.